Maulan sa labas. Nanunot ang lamig ng hangin hatid ng Disyembre. Napahalukip-kip ako, bahagyang nanginig. Kahit doble-doble na ang suot na pangginaw, hindi pa rin matutumbasan ng lamig na pumapasok sa katawan ko at marahil sa utak ko. Konti na lang, alam kong puputulin na rin ng lamig ang natitirang hibla ng katinuang meron ako. Dinagdagan ko ang kahoy na gatong ng chimeneya. Pinanood ang pagsasayaw ng apoy habang nilalamon ng mga bahagi ng kahoy na nilagay ko. Ilang beses ko nang naisipang idamay na rin ang aming bahay upang katulad ni Ina, matupok na rin kami. Ngunit tuwing sinusubukan ko, nakikita kong maamon niyang mukha sa kulay pulang mga ningas. Sinasabing magpakatatag ako. Lumaban ako. Tumakas ako. Gumawa ako ng paraan upang lisanin ang impyernong ito, ngunit takot ang nagsisilbing balakid sa lahat ng mga hakbang na nais kong gawin. Takot na takot ako kay Ama. Napalingon ako sa pinto. Kumalansing kasi ang mga kadenang nakapalupot sa sinadyang pintuan, sabay ang pagtunog ng mga padlock na binubuksan. Sinadya ang pintong iyon upang di basta-basta makalabas ang nakakulong. Bumukas ito at niluwa ang demonyo. Muli kong binalik ang tingin sa naglalagablab na apoy. Bahagyang niyakap ang sarili at pumikit. Sabina! Sabina! Nakakakilabot itong tawag. Tinungo niya ang kinalalagyan ko at sumalampak rin. Tumulo ang luha ko. Wala na atang pahinga ang mga matang ito mula nang mamatay si Ina, mula nang pinatay niya. Sinapo ng dalawang magagaspang niyang palad ang pisngi kong, humpak na sa kapayatan dahil pinili kong di halos kumain. Ganda talaga ng dalago ko. Puri niya na halos aking kasuka. Bumuga sa mukha ko ang nakakasulasok na amoy ng alak at sigarilyo. Sinalubong ko ang mata niya sa unang pagkakataon mula nang magbago siya. Pinakatitigan ng mga ritinang iyon. Hindi na ang dating siya ang nakikita ko. Ang taong minahal namin ni Ina, nawala na siya. Mula nang malulong ang aking ama sa pinagbabawal na gamot, ay naglaho na ang matino naming padre de pamilya. Pumalit doon ang mapanakit, mapang-abuso at demonyong nagkatawang tao. Pinakatitigan rin ako ni Ama. Hindi siya kumurap. Naitanong ko minsan sa sarili kung kilala pa ba niya ako. Ako, bilang anak niya. Gumapang ang isang kamay niya mula sa pisngi ko, papunta sa bandang patilya. Sumabunot roon ang magaspang na kamay niya. Napapikit ako sa kirot nang ilang malalakas na katok ang narinig namin. Nabuhayan ako ng lobat na padilat sa pagkakapikit. Nakita niya rin iyon, ngunit isang mapanglamang na ngisi ang isinukli niya. Ubod lakas niya akong tinulak. Napahiga ako sa malamig na semento. Agad akong bumangon. Hinanda ang sarili. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may kumatok na iba bukod kay Ama. Pinili niya kasi talaga ang lugar na ito upang ikulong kami at ilayo sa ibang taong maaari naming hinga ng tulong. Inipon ko ang lakas, handang sumigaw at humingi ng tulong sa kung sino mang naroon. Ngunit nang tunguhin niya ang pinto, ay isa ulit malademonyong ngisi ang ibinigay niya sa akin. Saglit ako nagtaka. Nang bumukas ang pinto, ay tila napipi ako. Dahil ang iniluwa niyon ay isa ring lalaking mas nakakatakot ang itsura kay Ama. Mas humpak ang mga pisngin to. Mas malalim ang itim sa ilalim ng luwang mata. Payat na tila hindi rin kumakain. Kaya marahil panay ang kiskisa ng mga ngipin nito. Napalunok rin ako sa malisyoso nitong paghagod ng tingin. Siya ba? Wika nito. Nag-umpisang manginig ng mga pangako. Tumango ang ama ko bago sumagot. Dala mo ba? Umiling ang lalaki at sinabing bukas na lang pero kukunin raw ako.
Napaatras ako at wala sa sariling napasiksik sa ilalim ng lamesang malapit sa akin. Umiling din ng demonyo kong ama at pinigilan ng lalaking haakbang sana upang lapitan ako. Bukas mo na rin siya kunin. Dapat sabay. Wika nito bago pinagtulakan palabas ang lalaki. Isang impit na iyak ang lumabas sa bibig ko. Wala na kasing gamit sa bahay na kayang sumuporta upang makabili siya ng bisyo. Kaya ang sarili niyang anak ang ipangbabayad niya. Muling uminom si ama ng gabing yon. Tuloy-tuloy na din na bago sa akin. Pangisi-ngisi pa ang demonyo habang tumutungga ng di ko na mabilang na bote. Tinuon ko ang mata sa naglalagablab na apoy. Muling inisip na magpakamatay. Saglit kong pinasadahan ng tingin ang katawan na nakasuot ng lumang duster at makapal na pangginaw, nililis ang mahabang tela. May mga bago at lumang pasa ang naroroon. Sinipat ko rin ang mga braso sa makapal na pangginaw. Maging roon ay meron ding palatandaan ng karahasan. Tingin ko, madadagdagan niyon sa mga susunod na araw pag pinasa na ako ni ama sa ibang tao. Tila may gustong kumawala sa loob ng dibdib ko. Galit. Puot. Anong mangyayari sa akin kung sakali? Ayoko nang maging ganito. Ayoko nang maging mahina. Napalingon ako nang madinig ang gumugulong na bote sa sahig. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal nakatulala at wala sa sarili. Nananakit na ang mga mata ko sa walang humpay na pagluha. Itutuon ko na sana muli ang mata sa mainit na apoy ng malaking chimenea nang mahagip ng mata ko ang susi ng pinto. Nakalawit sa bulsa ng kupasing pantalon na suot ni ama. Napalunok ako. Ngayon lang niya nakalimutang itago iyon. Nang matuklasan namin ina na nalululong na sa droga at nag-iiba ang ugali ni ama, ay nagumpisa siyang makipaghiwalay rito. Nananakit na kasi siya na di naman niya ginagawa dati. Tanda ko pa, may mga pagkakataon na di niya kami kilala. Lalo na paglasing at nakagamit. Nang binalak naming lumayas, ay nahuli niya kami. Sinugatan niya si ina sa hita at sapritan kaming sinakay sa sasakyan. Dinala niya kami sa isang bagong gawang bahay na may kaliitan, ngunit konkreto. Hindi ko alam kung saang parte kami sa Baguio dinala. Ang alam ko lang, dito na nagsimula ang kawalang hiyaan ni ama. Mula nang dinala niya kami sa bahay na ito, ay sinisigurado niyang sarado ang malaking padlock ng pinto sa loob pagkasama namin siya. Ang susi, tinatago sa isang lugar na di namin alam. Magaling sa ganong bagay si ama. Bukod sa maliit na palikuran, ay wala nang dibisyon ng maliit na impyernong pinagdalhan niya sa amin ina. Walang ni maliit na bintana. Konkreto ang bahay na binili niya. Matapos niyang ibenta ang malaking tahanan namin sa kabayanan, pinili niyang itira kami sa masukal na lugar. Walang kuryente, walang daluyan ng tubig, at higit sa lahat, walang kapitbahay. Maingat akong gumapang patungo sa kanihigaan niya. Saglit kong pinag-aralan kung paano ko hatakin ng susing may mahabang chain na nakaipit sa bulsa ng kanyang pantalon. Huminga ako ng malalim at pinigil ang pagginig ng aking mga daliri. Tila nakisama naman ang pagkakataon sapagkat mabilis kong nahatak ng walang ingay ang susi. Agad kong ginagap ang bagay na makapagsasalba pa sa akin bago ako lubusang mapariwara. Mabilis akong tumayo, tinungo ang pintuan. Abot-abot ang kabog ng puso ko. Kinagat ko ang dila upang kahit paano ay mapigilan ng pagngatal ng aking mga pangat, mapagtuunan ng pansin ng pagpasok ng susi sa butas ng kandado. Saglit pa ay nalasahan ko ang dugo. Marahil sa sobrang panggigigil kaya di ko na namalayang napapadiin ang pagkagat ko sa sariling dila nang sa wakas ay maipasok na ang susi at tumunog iyon. Sanhi upang malsa ang pagkakasara at pinigil kong mapahagulkol. Nang mayalis ko ang pagkakakalawit ng kandado at nabuksan ang pinto ay napaigig ako. Sapagkat naramdaman ko ang pag-alsa ng aking anit nang hablutin ni ama ang buhok ko. Hindi ako sumigaw. Walang tinig na lumabas sa aking labi. Malakas niyang binalandra ako sa sahig.
Nahigaan ko pa ang ilang boteng nagkalat. Di pa ako nakakahuma, ay isang nakakatulig na sampal ang halos magpablangko ng paningin ko. Mabilis kong pinilig ang ulo upang di ako mawalan ng malay. Isang suntok sa sikmura ang pinakawalan pa ni Ama. Napabuga ko. Tumalsik ang laway kong may buong dugo sanhin ang pagkakasampal niya sa akin kanina. Hindi pa nakontento marahil dahil di ako nawalan ng malay ay isang sampal uli ang sinunod niya. Tila ako nakarinig ng nakakabinging huni. Muli kong pinilig ang ulo. Nang nakitang tila naging madilim ang paningin ko, hinaltak niya ang buhok ko. Tinapat ang bibig sa aking pandinig habang binubulong sa akin na wag ko nang tangkain pang iwan siya. Binulong pa niya sa akin. Hawak niya ang buhay ko. Magsasama kami. Kaming dalawa lang. Ipapahiram niya lang ako saglit dahil kapos siya. Nasa kanya raw ang pagpapasya kung mamamatay na ako. Ngunit mali siya. Nang tangkain naming tumakas si Ina at nasaksak niya ito at tinapon sa naglalagablab na apoy ng chimenea, ay namatay na rin ako. Pinatay niya na rin ako. Mabubuhay lang akong muli pag nakatakas ako sa impyernong ito. Akmang lilipad muli ang magaspang niyang kamay sa pisngi ko. Nang saglit siyang napapikit, sinapo ang ulo. Lumuwag ang pagkakasabunot niya sa buko at tuluyang binitawan. Marahil ay hilo pa sa dami ng nainom. Tinipon ko ang lakas at kumapa ng isang boteng nasa paligid. Hinampas ko sa ulo niya. Nanlaki ang mata niyang napatingin sa akin. Hindi ko na hinintay na makahuma siya. Kumuha muli ako ng isa at hinampas uli. At isa pa. Napasubsob sa ibabaw ko ang demonyo. Mabilis ko siyang tinulak. Nadaganan niya ang ilang bubog na nakakalat. Minura niya ako. Nahihilo ako. Ngunit saglit kong muling pinilig ang ulo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Napahiyaw si Ama. Sinigaw ang pangalan ko. Umaagos ang dugo sa ulo nitong may malalaking hiwa ng bubog. Agad akong tumalima. Tinungo ang pinto ang nakaawang. Impit akong napaiyak sa mga bubong na tatapakan ngunit mas angat ang pagnanais kong tumakas. Nakalabas ako ng pinto at sinuong ang kadiliman. Ilang araw na rin akong naghahalongkat ng pagkain sa basurahan. Ilang gabi na rin natutulog sa bangketa. Napakalamig sa Baguio ngunit mas nanaisin ko pang ganito kapalit ang pambababoy sa akin ng ama ko at kung sino-sino. Hindi ako nanlilimos pero may mga mabubuting loob ang nag-aabot sa akin ng pagkain. Hindi ako nakakaramdam ng awa sa sarili tuwing kinakagat ko ang tinapay na tira-tira ng iba. Mas mahabag ako sa sarili kong naroon pa rin ako sa impyerno. Alisto rin ako sa paligid. Mahirap na, baka nasa paligid lang si Ama. Tingin ko naman ay di niya ako basta-basta matatagpuan kung sakali. Ilang highway na rin ang pinagtiyagaan kong lakarin at mga kasukalan na binaybay para makalayo sa bayang pinanggalingan. Hindi nga lang madali ang maglakad sapagkat may ilang sugat pa ako sa paa. Sanhi ng ilang bubog na natapakan. Kumalamang sikmura ko. Napatingin ako sa palubog na araw. Nakangiti kong kinapa ang 2 pirasong pandesal sa bulsa ng suot kong pangginaw. Nilibot ko ng tanaw ang paligid ng parking kinatatayuan ko. Wala na halos tao dahil masyadong malamig ang panahon. Napayakap ako sa sarili.
Umupo ako sa gutter. Inilabas ang tubig na nasa isang plastik ng tagmamisong yelo. Inilabas ko na rin ang 2 pirasong matigas na pandesal. Saglit akong pumikit. Nagpasalamat sa kung anong meron ako ngayon. Nagpasalamat sa Diyos na gumagabay sa akin. Naniniwala pa rin ako sa Diyos sapagkat iyon ang nakamulatan ko sa aking ina. Lahat ng ito ay may dahilan. Nang imulat ko ang mata, ay halos mapasigaw ako sa bigla. May katabi na kasi akong babae. Sa gulat ay nabitawan ko ang hawak na tinapay. Gumulong ang mga pandesal palayo sa akin. Akmang hahabulin ko ang hapunan ko nang magsalita ang babae. Huwag mo nang damputin yan. Mahina, ngunit mautoridad nitong wika. Saka ko lang napagmasdan ng babae. Nililipad-lipad ng hangin ang mahaba at alon-alon nitong buhok. May makakapal na pilik ang tsokolating mata, prominenteng ilong at kulay makopang labi. Nag-aagaw ang liwanag at dilim ngunit litaw sa mapula nitong bestida ang kaputian. Bahagyang kuminang ang suot nitong kwintas na kulay salamin. Prenteng nakaupo rin nito sa gutter. Walang anumang nakalapat ang mga palad sa malikabok na sementadong lupa. Nakaunat ang mga hitang mahaba. Nangunot-noo ako. Walang suot itong sapin sa paa. Bumalik ang tingin ko sa mukha. Nakatitig rin sa akin ang tsokolating mga mata niya. Hindi ko maarok ang saloobin niya. Tila kasi malalim itong nag-iisip. Saglit itong bumuntong hininga. May kailangan ho kayo? Hindi ko alam kung ilang taon na siya, ngunit tingin ko ay bata pa ito sa akin. 19 na ako. Ang kaharap ko ay tila nasa 15 o 17. Ngunit ang mahaba niyang mga hitang pinagbasihan ko ng edad. Mukha kasing matangkad ang babae. Isa pa mukhang may kaya, base sa kinis ng balat at alas na kumikinang sa dibdib nito. Tumindig siya at naglakad ng ilang hakbang palayo sa akin. Nilingon ako nito at ngumiti. Tara. Yaya nito. Hindi ko alam kung anong meron sa imbitasyon niya pero sumunod ako. Sandali lang ay nakarating kami sa isang burger stand. Napalunok ako ng sunod-sunod sa aroma ng nilulutong pagkain. Pinaupo niya ako sa isang upuan at sinabihang maghintay ako. Saglit pa ay dumating siya. May dalang supot ng bagong lutong burger. Inabot sa akin. Agad ko naman itong kinuha. Napatitig ako sa pagkain. Saglit inamoy ang mabangong samyo nito. Nang tingnan ko ang babae, wala na ito. Nagpalingon-lingon pa ako sa paligid. Wala. Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Lumipas ang ilang araw. Naipagpasalamat kong nag-iwan ng babae ng konting halaga sa supot ng pagkain na binigay niya. Nakaraos ako ng hindi naghahalongkat ng basura. Nag-aalala akong napatingin sa langit isang hapon. Iba ang hangin. Mas malamig. Nagumpisang pumatak ang ulan. Napatingin ako sa paligid. Wala na halos tao. Ang sabi sa radyo kanina ng tindahan na napagbilhan ko, may bagyo raw na paparating. Iyon ang isa sa mga problema ko. Wala kasi akong masisilungan para palipasin ang magdamag na umuulan. Naglakad ako. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Basta makahanap lang ng kahit waiting shed o kahit gas station. Natatakot akong makisilong sa mga kabahayan dahil kung di ako nakakahulan ng aso, tinataboy ako ng mga nakatira. Hindi ko sila masisisi. Napakadungis ko na kasi. Nakarating ako sa isang highway. Walang mga kabahayan. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Bawat panig ay may mahahabang pilapil. Kumulog.
Napatingin ako sa langit. Nakakita naman ako ng waiting shed. Agad ko iyong tinakbo nang pumatak ang malalakas na butil ng ulan. Nang marating iyon, saglit akong natigilan. May dalawang lalaki kasi na naroon. Naninigarilyo. Patay mali siyang sumilong pa rin ako, ngunit pinili kong tumabi sa pinakagilid. Nararamdaman ko ang pagtitig nila sa akin. Di ko na lang yun pinansin. Tawag ng isa. Nagbingi-bingihan ako. Lumakas lalo ang ulan. Lahat kami napatitig sa biglang pagguhit ng kulog sa kalangitan. Tinakpan ko ang mga tenga ko at pumikit. Ngunit napatalon din halos sa malakas na kidlat na narinig. Napadilat ako nang may humawak sa mga braso ko. Di na ako nagulat na makita ang dalawang lalaki nakangisi. Nanlambot ako. Ang luhang matagal-tagal ko na ring dinaramdaman ay muling umagos sa mga pisngi ko. Muling kumabog ng malalakas ang dibdib ko. Umiling-iling ako nang pilit nila akong hinahatak patungo sa kasukalan. Sinubukan kong manglaban, ngunit may patalim akong naramdaman sa leeg ko. Sinubukan kong sumigaw ng sumigaw, ngunit nilalamon ng kulog at malalakas na ulan ang mga tinig ko. Nang sapilitan nila akong iga sa makakapal na talahib ay nangagat ako, ngunit sampalang isinukli sa akin ng isa. Ayoko ng ganito. Ayoko nang maging mahina. Nang haltakin ng isang lalaki ang suot kong panlamig ay napahiyaw ako. Nanlalabo na ang mga mata ko sa ulan at sa luha. Kinumbabawan ako ng isa habang ang isa ay hawak ako sa mga kamay. Ngunit bago ililis ng isa ang suot kong bestida, ay natigilan siya, maging ako. May narinig kasi kaming singasing malapit sa amin. Lumingalinga ang dalawang lalaki. Saglit na nagtanungan kung narinig ng bawat isa ang mahaba, ngunit nakakakilabot na singasing na tanging ang malaking aso lang ang may kakayahang gawin. Walang ano-ano. May tila puwersang galing sa kaliwa ng madadawag na talahib na siyang dumamba sa lalaking nakadagan sa akin. Napahiga ito sa lapag. May narinig akong tila binaling matigas na bagay. Nang ituon ko ang mata sa lalaking nadamba, duguan na ito. Wakwak ang leeg. Nabitiwan ako ng lalaking hawak ang mga braso ko. Luminga-linga ito sa paligid. Bakas sa mata ang takot. Ako man ay napabangon. Panay ang punas ko ng mata dahil di ko nalubusang makita kung anong hayop ang matake. Panay pa rin ang buhos ng malakas na ulan. Isang sigaw ng lalaki ang nagpalingon sa akin. Dobling kabog ng dibdib ko ang halos bumingi sa pandinig ko. Kumidlat. At saglit na nasinaga ng liwanag ang isa pang lalaking tagpas ang leeg. Nakandusay ang katawan nito. Sa tabi, may malaking asong kulay itim na nginangat-ngat ang kaprasong laman na galing sa leeg ng nakandusay na katawan. Natutup ko ang bibig. Di ko magawang sumigaw. Ako na ba ang susunod? Kulang pa ba ang naranasan ko para sa kamatayang naghihintay sa akin? Akala ko, ang masaksihang mapatay at masunog ang aking ina, ang pinakanakakilabot na naranasan ko sa buhay ko. Di pala. Ngunit, bakit ganito naman ako mamamatay? Impit akong napasigaw na magtaas ang tingin ng malaking aso at nagtama ang aming mga mata.
Dahil ilang talampakan lang ang layo nito sa akin, nakita ko ng maliwanag ang mga mata nito. Muling kumulog at kumidlat. Panay ang flash ng liwanag dahilan upang mabistahan ko ang dalawang bagay na umagaw ng aking atensyon sa kaisipang isusunda ko ng halimaw. Tsokolating mata. Bilog na batong nakapalawit sa kwintas sa suot ng malaking aso. May suot na alahas ang malaking nilalang. Nang haltakin ng aso ang litid ng kaprasong laman sa leg ng huling lalaki, ay muling kumislap ang bato sa suot nito. Napamaang ako. Isang beses ko lang nakita ang alahas na iyon, ngunit sigurado ako sa sarili. Paano? Naibulalas ko. Natigilan naman sa pagkain ng malaking aso. Lumingon ito sa akin at nanliit ang mga mata habang tinitingnan ako. Tila nababasa ang mga iniisip ko. Humakbang ito palapit sa akin. Di ako makagalaw. Ilang lunok ang ginawa ko, ngunit di ako pumikit. Pinakatitigan ko ang may kalakihang batong kumikinang pa rin sa bawat liwanag na kumukudlit galing sa langit. Ang kwintas na yan! Wika ko. Saglit na natigilan ng nilalang sa paghakbang palapit. Gumuhit sa isip ko ang magandang mukha ng babaeng nagbigay sa akin ng pagkain. Parang kisap mata na nagbago ito ng anyo. Siya nga. Wala siyang damit. Tanging ang kwintas lang ang suot nito. Napakaganda niya talaga. Basa ang mga buhok. Panay ang tulo ng tubig sa katawan. Nahuhugasan ng ulan ng mga dugong nasa pisngi at dibdib. Saglit niya akong tiningnan at muling binalik ang pagkain sa mga katawan ng mga lalaking muntik nang bumaboy sa akin kanina. Muli siyang naging malaking aso. Hindi ko alam, ngunit tila nawala ang hilakbot ko kahit na nakikita kong binabaon niya ang mga malalaking pangil sa tiyan ng isa. Agad akong tumayo. Inasahang mapapatingin siyang muli sa akin, ngunit wala itong pakialam na tinuloy ang pagkain. Nagmamadaling tinungo ko ang waiting shed na pinanggalingan kanina. Tumigil ang ulan. Ngunit malakas pa rin ang hangin na sumisipol sa paligid. Nangangatal na ang mga pangako, ngunit di ako umalis sa waiting shed. May hinihintay ako. Umupo ako sa konkretong lapag. Niyakap ang sarili. Pinagmasdan ko ang mga paa kong luminis dahil sa tubig ulan, maging ang mga sugat ay nahugasan ng tubig. Maya-maya pa, narinig ko ang paggalaw ng talahib. Napalingon ako. Bahagya pa niyang piniga ang mahaba at basang buhok habang naglalakad patungo sa akin. Sa sandaling ito, may damit na siya. Yung suot niya pa ring pulang bestida. Tumayo ako. Gusto ko siyang lapitan, ngunit nag-alangan ako. Saglit kong inisip ang mga sasabihin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Hinarap ko siya. Saglit pa akong nagulat dahil halos malapit lang siya sa akin. Nakahalukip-kip ang mga braso niya at nakatingin sa langit na madilim. Nilakasan ko loob ko. Maaari bang? Nagsalita agad ang babae. Hindi pwede. Sagot agad nito. Napanganga ko. Tama ang sapantaha ko. May kakayahan siyang magbasa ng isip. Pakiusap. Pagod na akong maging mahina. Samo ko. Hindi iyon ang sagot sa nais mo. Malaki ang kapalit. Babala niya. Handa akong tanggapin. Lahat. Pakiusap. Gawin mo akong tulad mo. Pilit ko. Umiling-iling ang babae. Nagumpisang humakbang palayo ang nakayapak na mga paa. Hindi na ako makakabalik.
Napatigil ang paghakbang ng babae. Nang lumingon ito. Saglit ako napaatras. Napatda sa emosyong nabasa ko sa mata niya. Hindi ako sigurado. Tila may ibig sabihin sa kanya ang huling mga salitang binitawan ko. Nakita ko ang takot at suklam roon. Di ko lang alam kung para saan. Marahil tulad ko, may pinagdaanan rin siya. Hindi na ako makakabalik sa dati. Hindi na ako yung dati. Bakit di ko na lang lubusin? Gusto kong magbago. Pakiusap. Gawin mo akong tulad mo. Naluluhang samo ko. Kakain ka ng tao. Masusunog ka sa impyerno. Malumanay na babala niyang muli. Napalunok ako, ngunit puna ang loob ko. Katulad niya ng sinabi ko, hindi na ako makakabalik. Takot pa rin ako sa Diyos pero handa akong pagdusahan lahat pag namatay na ako. Sa ngayon, pagod na ako maging mahina. Handa ako sa lahat. Tanging nasabi ko. Tinitigan ako sa mata ng babae. Pinilit kong di kumurap. Bumuntong hininga siya. Gagawin ko lahat. Lahat kahit... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Mabilis siyang lumapit. Dalawang kamay na hinawakan ang pangako at sinakop ang aking mga labi. Hindi ito halik na minsan kong naramdaman sa dati kong katipan. Iba ito. Wala akong naramdamang kabog sa dibdib o anuman. Tila walang mali siyang nakalapat ang labi ko sa malambot niyang labi. Saglit ako nagtaka. Hindi gumalaw ang dila niya tulad ng normal na halik, kundi parang may tila nilunok akong likido galing sa loob ng bibig niya. Likidong gumagalaw. Nang ilayo niya ang mukha sa akin at pakawalan ng labi ko, doon ko naramdaman ng kakaibang pakiramdam. Ang kaninang likido ay tila naging buong bagay. Bilog. Sumiksik ito sa loob ng aking lalamunan. Halos masamid ako. Tuloy-tuloy sa kaibuturan ng sikmura ko. Parang nagkaroon ito ng galamay at unti-unting kinakain ang mga laman loob ng aking tiyan. Napasa po ako sa sikmura. Nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa babaeng hindi ako masalubong ng tingin. Tumalikod lang ito at muling minasdan ng langit. Saglit ako nagsisi. Ngumanga ako at dinukot ang lalamunan ko. Pinipilit isuka kung anumang binigay niya sa akin, ngunit kahit dumahak ako ng dumahak, ay buong dugo lang ang lumalabas. Napadaba ako sa sementadong sahig. Sapo ang leeg. Pinipilit kong iluwang kung anumang tila humuhukay sa loob ng aking tiyan. Panay na ang sipa ko sa kawalan. Sumisigaw na rin ako. Ngunit walang matinong salita ang lumalabas sa aking bibig. Ang sigaw ay napunta sa tila pagsingasing ko na kahit kailan ay di ko ginawa. Patuloy ang tila paghalukay ng kung anong bagay na matigas at may matutulis na galamay sa aking sikmura. Dinaklot ko ang tiyan ko. Sinusuntukan ko anumang naroon. Paulit-ulit. Bumaon ang maruruming kuko ko sa aking tiyan. Napapikit ako. Hindi ko alam kung posible kong mapunit ang aking balat sa puson, ngunit tila gusto kong gawin. Madukot lang ang anumang bagay na nagpapahirap sa akin. Ngunit di ko magawa. Kinagat ko ang mga labing unti-unti nagdurugo. Nanlalabo na rin ang aking paningin. Panay pa rin ang tila paghalukay ng kung anong nilalang sa loob ng sikmura ko. Pakiramdam ko, kinakain ako ng buhay. Napaubo ako, bago unti-unting dumilim ang lahat. Nagkamalay ako. Ngunit di ko dinilat agad ang mga mata. Gusto kong isiping panaginip lang ang lahat, ngunit taliwas ang aking nararamdaman. Sinapu ko ang tiyan, kinapa ang pinakagitna. Parang may kung anong matigas roon na may mga matutulis sa galamay. Ngunit taliwas sa una, hindi na ito nanginginain sa loob. Tila natutulog na lang.
Nagtaka ako. Bumuhos ang realisasyon. Agad akong napabangon. Wala na ako sa waiting shed. Nasa isang papag ako nakawayan. Sinipat ko ang sarili. Suot ko pa rin ang marusing na bestita at punita pang ginawa. Tumayo ako at saglit na natigilan. Sinipat ko ang mga talampakan. Napangiti ako. Wala na ang mga nagnanaknak na sugat. Sanhi ng mga bubog na natapakan ko nang tumakas ako sa impyerno. Wala na ang mga pasang kulay ubi sa mga braso ko at hita. May ngiti akong lumabas sa munting kubo. Binati ako ng mga mayayabong na maisan. Napakunot noo ako. Tumingin sa langit. Pababa na ang araw. Ang alam ko, gabi ang huling natatandaan ko. Ngunit sa sapantaha ko ngayon ay palubog pa lang ang araw. Isang araw akong nakatulog. At nasan yung babae? Humangin ng malakas. Napalingon ako sa bandang timog. Napapikit ako sa halimuyak ng samyong aking naamoy. Amoy rosas. Rosas na bagong bukadkad. Naramdaman ko ang mahinang pagyapak ng mga pares ng paa sa lupa. Ilang metro lang mula sa akin ang layo nito. Agad akong lumingon. Naroon muli siya. Ang babaeng may kwintas na ang bato ay kulay salamin. Ang babaeng may halimuyak na rosas. Ang babaeng dahilan kung bakit iba na ako ngayon. Nakasandal ito sa isang bahagi ng kubo. Kunot ang noo. Nakatitig sa lupa. Napatingin ako sa mga paa niyang wala ring sapin. Kaya pala, ngayon alam ko na, pag nakalapat ang mga talampakan sa lupa, ramdam ko kung gaano kalayo at kung anong nararamdaman ng isang nilalang na malapit sa akin. Nagbibigay sa akin ng babala ang lupa kung nasa panganib ako. Nararamdaman ko nag-aalala siya. Tuluyan akong humarap. Isang araw ka rin natulog. Ganun talaga. Kung mapapansin mo, iba na ang pakiramdam mo ngayon. Iba ka na. Malumanay niyang wika. At tama siya. Ramdam ko ang lahat. Kahit ilang metro ang layo niya sa akin, kita ko ng maliwanag ang bawat kanto ng palawit ng kwintas niyang suot. Dahil nakayapak, alam ko na kami lang ang tao sa paligid. Mayroong iba ngunit 3 milyang layo. Sumingot ako sa hangin. Bukod sa amoy rosas, nakakalanghap ako ng mahinang samyo ng mga prutas. Melon, langka, saging. Ngunit, di katulad ng natural na amoy na naalala ko. Parang may mas matapang sa mga prutas na ito. Dahil hindi talaga sila prutas. Iba't ibang klase ng tao ang naaamoy mo. Wika ng babae. Napamaang ako. Marami ka pang malalaman pagdating ng panahon. Wika nito muli. Umalis ito sa pagkakasandal sa haligi. Saglit na inayos ang nakalugay na buhok. Nasa sayo na kung magpapakalunod ka sa kumunoy na kinasasadla ka natin. Ikaw naman ang magpapasya ng buhay mo. Tipid itong ngumiti bago tumalikod. Sandali, aalis ka na? Tanong ko. Tumingin ang babae sa mga kuko nito sa daliri bago bumuntong hininga. Napadaan lang ako dito. May nilalakad ako. Maiwan na kita. Paalam nito. Teka, Pigil ko muli. Bumuntong hininga ito muli bago tumingin sa akin. anong tawag sa atin? Tumawang babae. Ibig mo sabihin, hindi mo alam kung ano ko, pero hiniling mo maging tulad ko. Pambihira. Napapailing na wika nito. Lumitaw ang 2 maliit na biloy sa gilid ng bawat labi nito. Napatungo ako. Pakiramdam ko ay nag-init ang mga pisngi ko. Aswang, lahing ko dayon. Sambit nito. Anong pangalan mo? Tanong ko muli. Ara, Tipid niyang sagot. Pinanood ko siya habang naglalakad palayo.
Saglit na lumingon sa akin at tipid ng umiti bago mabilis na sumuot sa maisan. Napasinghot ako. Mabilis siyang tumakbo. Agad na nawala ang kanyang samyo sa paligid. Patungong silangan siya. Saglit ako napangiti. Tila nairita siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nawala sa lupa ang kanyang presensya. Nagsuot siya ng sapin marahil sa paa. Napahawak ako sa tiyan. Tila nagising ang kung anumang nilalang na natutulog sa aking sikmura. Nagkiskisa ng mga ngipin ko. Napuno ng laway ang aking bibig. Nagugutom ako. Ngunit, may gusto muna akong gawin. Alas 11 ng gabi. Saglit akong tumingin sa langit na walang kahit anong bituin. Tapos na ang bagyo. Tinuon ko ang kulay pulang paningin. Sa bahay na nilisan ko 1 linggo na ang nakakalipas. Ni sa hinagap, di ko naisip na bumalik rito, ngunit isa ito sa dahilan kung bakit ko hiniling kay Ara na maging tulad niya. Sinipa akong pinto. Bahagya pa akong nagulat nang tumalsik iyon. Namangha ako sa kakaiba kong lakas. Sabay-sabay na napalingon sa akin ang 4 na lalaking sumisinghot ng basura. Bakas ang gulat sa kanilang mga mata. Ngunit saglit lang iyon. Ang pinakademonyong siyang sinadya ko ay ngumiti. Napailing ako. Nahagip ng mata ko ang isang dalagitang nasa sulok. Nakapiring. Nakagapos ang paa at kamay. Walang malay na nakahimlay sa sahig. Nakauniforme pa ng isang kilalang paaralan. Malinis pa ang dalagita. Tila kakadukot pa lang dito. Marahil ay pinatulog nila. Nagit-ngitan ng mga ngipin ko. Bago pa sila makahumas pagkabigla ay agad kong nilapitan si Ama. Inuntog sa dingding. Paupong napaatras ang 3 demonyong kasama niya. Ang isa ay kinasut-kusot pa ang mga matang namumula. Tila sinisigurado kong totoo o halusinasyon lang kanyang nakikita. May hawak pang foil ang isa nang bigla kong itulak sa kanila. Ang mahaba at mabigat na lamesang kahit kailan ay di nagamit. Humampas sila sa konkretong dingding. Natunugan ko kasing pataka sila. Ang isa ay napalakas ang hampas ng ulo sa semento, sanhi upang magdugo ang parteng nasaktan. Agad na sumagitsit sa ilong ko ang mabangang amoy ng dugo, ngunit may halong matapang na samyo ng batong sinisinghot nila. Kung malamang sikmura ko, nag-umpisang maging arugante ang nilalang na nasa loob ng aking tiyan. Inuutusan akong lapitan ng isa at sakmalin. Ngunit saglit kong pinigilan ang sarili. May mas importante pa akong dapat gawin. Tinuon ko ang pansin sa demonyong natitikilan. Panay ang pilig nito ng ulo. Bumubuka ang bibig. Ngunit walang manulas na salita sa kanyang namumutlang labi. Agad kong nilapitan siya. Hinawakan ang leeg. Sinakal. Nanlalaki ang matang tumitig ito sa akin. Matagal ko nang gusto itong gawin sa kanya. Umana siya ng pagmamakaawa. Natawa ko. Tila, tuluyang nalagot ang pisi ng katinuang meron ako. Tumatakas sa lalamunan ko ang halakhak. Ngunit, naniningkit ang mga paningin ko sa galit. Napakasarap sa pandinig ang pagmamakaawa niya.
Hindi malakas, ngunit sulit naman. Nagbalik sa alaala ko ang mga sandaling binababoy niya ako. Ang mahigpit na hawak niya sa braso ko. Ang pagsakal niya sa leeg ko. Ang sabunot. Ang mga suntok. Ang mga paghatak. Namilog ang aking mata nang magkulay pula ang buo niyang mukha. Naglabasan ng pulang ugat sa bawat gilid ng puti niyang mata. Mabilis kong niluwagan ang pagkakasakal. Sa punyang lalamunan na panay ang ubo. Sa bawat pagdura niya ay may mga dugo na tumatalsik. Naramdaman kong may isang dahan-dahang gumagapang. Marahas kong nilingon ng 3 lalaki. Napalundag pa ang 2 nang mabilis kong hinawakan ng isa at agad na pinilipit ang bukong-bukong. Isang malakas na sigaw ang narinig ko. Halos mapaungol ako sa tuwang nararamdaman. Ganado ako. Pagkahampas ko muli sa binalian ko ng buto sa paa, agad ko namang hinablot ang 2. Napataas ang kilay ko nang mamukaan ko ang isa sa kanila. Siyang dapat kukuha sa akin ng gabing naghimala at nakatakas ako. Sumungaw ang ngiti sa labi ko muli. Umiling-iling ito. Hinampas ko ang 2 hawak sa gilid ng maliwanag na tsimeneya. Nakarinig ako ng lagotok ng mga nabaling buto. Kinilig ako sa bawat pagdura nila ng dugo. Nilipat ko muli ang pansin kay ama. Nagsusumiksik ito sa gilid ng kakalanan. Panay na ang sigawan ng 3 ngunit alam kong walang makakarinig sa kanila. Napaos rin halos kami dati ni ina, kakahingi ng tulong. Ngunit walang dumating. Namataan ko ang isang kalawanging gunting. Kasama ng mga paraphernalyang gamit nila upang makahit-hit ng basura. Agad kong hinatak ang demonyo. Pinilit kong pinasok ang isang kamay sa loob ng kanyang bunganga. Naramdaman kong pinipilit niyang ikagat sa mga daliri ko ang nangangatog na mga ngipin niya. Ngunit, ano bang laban niya sa isang halimaw na tulad kong pinalakas ng galit, puot, at paghihigante? Agad kong naapuhap ang dila ng demonyo. Mabilis na hinatak iyon at walang sabi-sabing ginupit. Napapikit ako sa malakas niyang sigaw. Lumawa sa kanyang paanan ng masaganang agos ng dugo. Kung mayroong mang malaking bagay sa impyernong bahay na ito, iyon ay ang tsimeneya. Kaya nga doon niya sinunog si ina nang masaksak niya ito isang gabi ng pilitin naming tumakas. Hinata ko ang may kabaang kadena na madalas niyang tinatali sa akin tuwing umaalis siya. Pinalupot si demonyong walang taglay na lakas laban sa akin. Sabay ko munang binali ang mga buto sa paa niya at mga braso upang di na siya maging malikot pa. Magiging mahaba ang gabing ito. Walang hirap na sinaksak ko siya sa malaking pugon. May sinasabi ito ngunit dahil wala ng dilay, puro ungol na lang niya ang aking naririnig. Walang pagmamadali kong dinagdagan ng mga kahoy na nagniningas. Gusto kong malanghap ang nasusunog niyang katawan. Para na rin sa kanya yun. At least, alam niya ang init na naghihintay sa kanya sa patutunguhan niya. Saglit kong nilingon ng 3 kasama ng demonyo. Ngumiti ako. Ngunit kanya-kanyang sigawan ang sinukli nila. Binuhusan ko ng isang galong gaas ang aking ama. Nagahalo ang uhog, luha, at laway niyang may dugo habang sumisigaw. Inabot ko sa ibabaw ng malaking pugo ng posporo. Kinaskas, at mabilis na init siya sa kanya. Nang dilaan siya ng apoy, ay napasalampak ako sa sahig. Titig na titig sa naglalagablab niyang katawan at muka. Umagos muli ang masaganang luha sa mata ko, ngunit hindi sabag. Matagal nang nilisan ng habag ang puso ko para kay ama. Nang malagutan ng hininga ang demonyong sinilaban ko ng buhay, ay sinunod ko ang 3. Saglit pa, ay dinamay ko ang buong bahay.
Nakapikit kong sinisingot ang usok ng nasusunog na bahay. Sumasama roon ang halimuyak ng natutustang laman ng mga bangkay na sinama ko. Napakabango. Kinikiliti na yun ang tungkay ng ilong ko. Di ko maiwasang mapangiti. Saglit kong nilingon ang tulog pa ring dalagita sa tabi ko. Nang makontento ako sa tanawing nakikita ay mabilis kong binuhat ang dalagita at tumakbo. Dinala ko siya sa isang parke. Inihiga sa isa sa mahahabang upuan roon. Napatingin ako sa langit. Malapit nang sumikat ang araw. Umakyat ako sa isa sa matatayog na punong naroon. Pinagmasdan ito hanggang sa magkamalay. Tinanggal ko na rin ang mga tali sa paa at kamay, maging ang panyong tinakip sa mata. Saglit lang ay nagkamalay ito. Tila nagulat pang napabangon at lumingalinga. Agad na hinagilap sa bulsa ang maliit nitong telepono. Umiiyak ito habang may kausap sa kabilang linya. Buti na lang talaga, sakto ang pagdating ko. Kilala ko ang demonyo kong ama. Sadista yun. Napatingin ako sa langit. Saglitan napatungo. Nabahira na ng dugo ang mga kamay ko. Ngunit di ako nagsisisi. Ayokong ihingi ng tawad ang ginawa kong ngunit isang pangako ang binulong ko sa hangin. Kahit kailan, di ako papatay ng inosente. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang magarang sasakyan na tumigil sa tapat ng gate ng parke. Nagkukumahog na bumaba roon ang isang may edad na lalaki at babae. Halos madapa sa pagtakbo patungo sa dalagang iyak ng iyak. Kinulong nila sa mga bisig ito. Nagyakapan sila ng mahigpit. May humaplos na inggit sa aking puso. Ngunit, bago pa ako makaisip ng kung ano-ano, mabilis akong tumalon pababa at matuling tumakbo. Bahagi akong binunot ang ilang damong ligaw na tumubo sa bawat gilid ng lapida ni ina. Hinukay ko ang mga buto niyang nilagak ng demonyo sa likod bahay namin. Iyon na lang natira nang masunog siya sa chimenea. Binigyan ng marangal na libing. Pinakiusapan ng isang taong asikasuhing mabaspasan at ilagak sa sementeryo. Madali kausap ang sepulturerong nakilala ko. Basta tama ang bayad. Napatingin ako sa papalubog na araw at napasapu sa sikmurang sumisingasing. Oras na naman ng pagkain. Matagal rin akong di nakakakain. Matagal na tunaw ang 3 lalaking kinain ko nang gabing patayin ko ang demonyo. 2 kamay kong hinawakan ang may kalakihang batong esmeralda na nakapalawit sa gintong kwintas kong suot. Napatunayan kong pag may kakaibang bilis at lakas ang isang tao, nagiging mapanganib pala siya. Naisip kong looban ng isang kilalang mansyon ng madupang na politiko. Nakakalat lang daw ang pera sa mansyong ito. Totoo nga. Kaya nagkaroon ako ng salaping ginamit sa lahat ng maisipan kong gawin. Maraming alahas ako nakita. Ngunit ang berdeng esmeraldang ito ang nakaagaw sa aking paningin. Naalala ko si Ara at ang kwintas niya. Paalis na sana ako nang saglit ako matigilan. Napasingot ako sa hangin. Di ako nagkakamali. Alam ko ang amoy na iyon. Nasusunog na basura. Para suporta ng sapantaha ko, nakarinig pa ako ng lighter na binubuksan. Nagtangis ang bagang ko. Dinala ako ng mga paang walang sapin sa pinakasulok ng sementeryo. Doon, magkakadikit ang 4 na lalaking sumisingot ng basura. Kanya-kanyang hawak ng mga niyuping foil. Nakapikit pa ang mga hudas. Nailing ako sa sarili. 2 kasi roon ay nakuniforme pa ng panggwardya. Napangiti ako. Mukhang mabubusog ako ng labis ngayong gabi.